Isang engrandeng pagtitipon ang naganap sa mansyon ni Zendrix Cano, isang sikat na negosyante at CEO ng cruise shipping lines. Sa edad nitong 31, mula pa rin siyang asawa at nanatiling single dahil busy sa trabaho. Samantala, namasukan namang katulong sa kanyang mansyon ang dalagang si Maria, 26 years old na pangit at badoy pumormang babae. Natanggap ito dahil walang diskriminasyon sa mansyon. Sa gabi ng party, nalasing ng sobra si Zendrix at nakainom rin ang babae. Dam, ang sakit ng ulo ko. Nasobrahan yata ako sa pagod sa trabaho. Tapos, idagdag pa ang party na to. Daing ng lalaki sa kapilit naglakad papasok sa mansyon. Sir, ayos ka lang ba? Pag-ewang-gewang ka na. I'm drunk. Can you take me to my room? Nanlalabo ang mga mata na utos ng lalaki sa babae. Sige po. Kahit na nahihiya, inihatid ni Maria ang boss sa kwarto nito. Salamat. Sino ka nga pala? Ako po ito si Maria, yung bago niyong katulong. Tumango ang lalaki at lalakad na sana palabas si Maria nang umihip ang hangin. Naamoy ni Zendrix ang nakakaakit na pabango ng babae, kaya hinatak niya ito sa kamay at aksidenteng napaupo si Maria sa kandungan ng lalaki. Sir, bakit? Stay with me tonight. Saka ito tumitig sa babae. Kumabog naman ng malakas ang puso ni Maria roon. Lalo na nang halikan siya sa labi ni Zendrix. Nanlaki ang mga mata ni Maria. Itinulak niya ang amo, pero hinawakan lang siya nito sa likod ng batok at mas nilaliman ang halik. Kalaunan, nanghina na lang ang babae at kusang tumugon ng halik. Hindi na namalayan ni Maria na naalis na pala ni Zendrix ang suot niyang uniforme ng mga kasambahay. Your body is a wonderland. Beautiful. And I want to be Alice. Saka sinimulang sambahin ng lalaki ang malusog na dibdib ng babae. Nauwi sa mainit na tagpo sa kama ang mga sumunod na pangyayari. Nakatulog naman sila ng mapagod matapos ang ilang rounds. Kinabukasan ng umaga. Aray, ang sakit ng ulo ko at katawan ko. Dam, ibinigay ko kay sir ang pagkabirhen ko. Bulong ng dalaga sa kanyang isipan. What the heck? Anong ginagawa mo sa kama ko? Galit na sigaw ng lalaki nang makita ang babae. Nakalimutan mo ba, sir, na nagpahatid ka sa akin rito? Paalis na sana ako nang hatakin mo ako at halikan. Hindi ka pa nakontento. Inalis mo lahat ng suot ko at inangkin. Hindi na naituloy ni Maria ang sasabihin nang sunod-sunod na napamura si Zendrix. Stop! Ayoko nang marinig pa ang mga sinasabi mo. Nakakasakit ka ng ulo. Umalis ka sa harapan ko. Ngayon din. Pero sir... What? Magkano ba ang kailangan mong pera para lang matigil ka? Pera lang di ba ang habol mo? 1,000,000? Ano? Hindi ako ganun kasama, sir. Napakaano mo. Nakakasama ng loob. Ang baba ng tingin mo sa akin. Alam kong pangit ako pero... Galit na nagbihis si Maria at lumabas ng kwarto ng amo. Napahilamos naman sa kanyang mukha si Zendrix at agad hinilot ang sentido na biglang nanakit. Dam, ang lalako na. Pinatulan ko ang kamukha ni Hagorn na yon. Bulong ni Zendrix, saka dumiretso sa banyo para maligo. Pumasok siya sa trabaho pagkatapos at naabutan niya roon si Al na kaibigan nito. Bakit ganyan ang mukha mo, pre? Mukha kang pinagsakloban ng langit at lupa. Kabad trip. Nakakadala tuloy uminom ngayon. Bakit naman? Saka kumuha ng alak ang lalaki at nagsalin sa baso. Ininom yun ng binata.
Isa rin itong tagapagmana at may-ari ng malaking kumpanya. Buwisit, yung tagabalaak kong maid. Naikama ko. Alin? Yung pangit? Oo, langhiya. Aning-ani pa rin sa sarili si Sandrix nang tumawa ng malakas ang kaibigan. Sira, ang tako mo kasi sa tahong. Ano ka naman ngayon? Natamaan ka ng red tide? Haha. Malakas na binatukan ni Sandrix si Al kaya halos masamid ito. Aray, muntik ko nang marunok yung baso. Sira ulo ko talaga. Talagang ipapalunok ko sa iyan kapag hindi ka tumigil. Natahimik naman si Al roon. Halos mautot na ito, kakapigil ng tawa niya. Nag-usap na lang sila tungkol sa trabaho. At hanggang sa matapos ang working hours sa hapon, hindi mawala sa isip ni Sandrix ang nangyari. Napilitan tuloy itong bumili ng sleeping pills para makatulog agad mamaya. Idinamin niya na ang para kay Maria. Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niya ito roon. You, take this. Inumin mo. Ayokong mabuntis ka. Saad ni Sandrix, saka mabilis na naglakad paakyat ng hagdan. Naiwan naman roon si Maria na nasasaktan. Ganon-ganon na lang yun? Para bang baliwala lang ang pagkabirhen ko dahil sa pangit ako? Wala na ba talagang justice sa mga kagaya ko? Malungkot na saad ng babae, saka naglinis sa may sala. Ininom niya ang pills gaya ng utos ng amo. Nahihirapan man at nagagalit. Pinili niya na lang ang magtrabaho dahil ayaw niyang mapatalsik sa mansyon. Lumipas ang mga araw, madalas utusan ni Sandrix si Maria at kahit naiinis sa pananalita ng antipatikong amo, sinusunod pa rin ito ng babae dahil wala siyang ibang choice. Pakilabhan nga yung damit ko. Okay, sir. Sinunod ni Maria ang utos ng kanyang boss. Hindi niya maintindihan ang lalaki kung bakit mas galit pa ito sa kanya, gayong siya naman ang biktima. Sinundan ni Sandrix ang kasambahay sa laundry area nang bigla siyang madulas at alalayan nito. Kumabog ng malakas ang kanilang mga puso. Aatras na sana si Sandrix dahil naalibadbadan na naman siya sa pangit nitong itsura nang bigla siyang nadulas ng tuluyan. Pigil naman ni Maria ang kanyang pagtawa. Dammit, nabasa na ako. Magbihis ka na agad, sir. Baka sipunin ka pa. Agad nag-iwas ng tingin ng babae. Hindi niya talaga mapigilang matawa at kapag hindi pa umalis ang amo niya, baka mamaya mawalan siya ng kontrol, lalo lang itong magalit. Pag ikaw talaga ang kasama ko, puro kamalasan na lang ang nararanasan ko. Buwisit. Marahas na tumayo si Sandrix at tumalikod roon. Halos mautot naman si Maria sa kakatawa ng pag-alis ng amo. Ano ka naman, sir? Nakarma agad. Aniya, saka nilabahan ang damit ng amo. Nang sumunod na araw, nakita ni Sandrix si Maria na naliligo sa likod ng mansyon. Napahangan nito ang lalaki sa taglay nitong kaseksihan. Kaya lang, nang humarap ang kasambahay, anak ng patumbing. Akala ko Diyosa, tikbalang pala. Napamura naman si Sandrix nang makita ang itsura ng babae. Ay, sir, anong ginagawa mo rito? Wala, tinangay lang ng masamang hangin. Aalis na ako. Sige po. Halos mga matis ang pisngi ni Maria sa sobrang hiya. Samantala, inis na inis naman si Sandrix sa sarili. Pambihira. Sobra na masyado ang pagkahumaling ko, kahit sa katawan lang. Marami namang babae dyan na sexy. Langhiya talaga. Nalabo na yata ang mata ko o nagayuma ako. Inis na bulong nito, saka uminom ng maraming tubig nang magpunta sa kusina. Makalipas ang ilang araw, mas lalo lang naiinis si Sandrix kay Maria sa tuwing makikita niya ang babae. Hanggang sa kamuntikan na itong mahulog sa hagdan. Agad na sinalo ng lalaki ang babae at nagkatinginan sila sa mga mata. Kumabog naman ng malakas ang kanilang mga puso roon.
Salamat, sir. Sa susunod, mag-ingat ka. Ayokong may mamamatay sa mansyon ko. Mamaya magmulto ka pa rito. Sorry po. Agad umayos ng tindig si Maria at umalis naman si Sandrix. Isang gabi, nagpa siyang magtapon ng basura si Maria sa labas ng mansyon nang makita niya sa hindi kalayuan ang kotse ni Sandrix. Pinalabas ito ng 4 na armadong lalaki. Nanlaban ang amo niya kaya naman nakipagsuntukan ito. Maya-maya pa, may mga pulis na dumating kaya agad sumibat ang 4 na armadong lalaki. Ayos lang ako. Sa bahay ko na lang gagamutin ang mga gasgas sa katawan ko. Gusto kong alamin nyo kung sino ang may gustong pabagsakin ako. Aniya sa mga pulis at agad namang tumango ito. Pagkatapos noon, sumakay si Sandrix sa kotse niya at pumasok na sa loob ng mansyon. Sumunod naman agad si Maria at kumuha ng first aid kit. Dumiretso siya sa sala kung saan naroon ang kanyang amo. Kahit naman naiinis siya rito, hindi niya gusto na napapahamak ang lalaki. Sir, ayos ka lang ba? Gagamutin ko ang sugat mo. No need. Ayos lang po. Hindi na kumibo si Sandrix. Isinandal nito ang likod sa sofa, pahinga habang nakapikit. Ginamot naman ng kasambahay ang sugat nito sa kapasa. Hindi mapigilang mapatitig ni Maria sa gwapong mukha ng lalaki. Ang kinis ng balat, napakaputi at napakagwapo. Kaya lang, kapag nakamulat, sobrang sama tumingin. Akala mo laging galit at pinagsuklaban ng langit at lupa. Aniya sa kanyang isipan. Napaisip naman si Sandrix. Masyado ba akong nagiging masama sa kanya? Judgmental ako masyado? Mabait naman siya. Ginagamot pa ako. Kailangan ko na sigurong bawasan ang init ng dugo ko kapag kaharap si Maria. Sa katunayan, naalala ko na ako nga ang nag-insist ng gabing yun. May dugo pa ang mattress. Ibig sabihin, birhen siya. Pero never siyang nag-beg for money. Saad ng lalaki. Sir, ayos na. Magpahinga na po kayo. Salamat. Mahinahon na tugon ni Sandrix. Saka ito dumiretso sa hagdan, papunta sa kanyang kwarto. Lumipas ang mga araw, mas gumaan ang atmosphere sa pagitan nila. Hindi na sinisikmatan ni Sandrix ang kasambahay. Maayos niya na itong kinakausap at hindi na pinagsasalitaan ng hindi maganda. Nalaman rin ni Sandrix na si Trevor na kalaban niya sa business industry ang nagpabugbog sa kanya. Kaya nagpasya siyang gantihan ito. Pinabagsak niya ang kumpanya ng lalaki. I will never let anyone touch me once again. Inis na saad ng lalaki. Sir, ito na po ang juice niyo. Salamat. Nagpaalam naman ang babae. Saktong dumating si Asia, ang first love at kababata ni Sandrix. Good morning, ma'am. Ano pong sadya nila? Hi, I'm Asia. Kababata ako ni Sandrix. Kakauwi ko lang from France. Andyan ba siya? Tumango naman si Maria. Hindi niya mapigilan ang sarili na humanga sa kakaibang ganda ng babae. Isa itong sikat na plastic surgeon sa France. Opo. Pasok po kayo. Aniya, sa kasinamahan ang dalaga sa pool area kung nasaan ang amo. Alam mo, ang ganda mo. Kulang ka lang sa ayos. Gusto mo bang ayusan kita? Makeover. Akong bahala. It's free. Para sa surgeon na kagaya ko. Po, ayoko pong magparitoke. Hindi mo na kailangan noon. Makeover lang talaga. Hindi po ba nakakahiya? Hindi. Sige po. Gusto ko rin namang magbago ang itsura ko. Okay. Bukas babalikan kita. Ihiramin kita kay Sandrix. I will take you to my place. Kompleto ang gamit ko doon. Talaga po? Thank you. Masayang ngumiti si Maria at ganoon rin si Asia. Samantala, nakita ni Sandrix ang kanyang kababata at muling tumibok ang kanyang puso. Asia? Hey! Kamusta?
Kakauwi ko lang, kaya ngayon lang nakabisita. Mabuti naman at binisita mo ako. Masyado kang busy. Mulapit na kitang puntahan sana sa France. Ganoon? Nakangiting tugon ng babae. Inakbayan ito ni Hendrix, kaya nag-iwas ng tingin si Maria. Sige po, ma'am, Asia, aalis na po ako. Tumango ang babae, saka humarap kay Hendrix. Pero ako sa kanya bukas, kailangan ko lang. Para? Basta. Sure, basta ikaw. Nakangiting tugon ng lalaki. Nagbanding sila roon at uminom. Sa kabilang banda, hindi maintindihan ni Maria kung bakit siya nasasaktan. Nagsiselos ba ako? Aniya, saka napahawak sa dibdib. Pakiramdam niya rin ay inaasid siya. Nagtrabaho na lang si Maria at nang mapagod, ay agad nang nagpahinga. Kinabukasan, sinundo siya ni Asia at dinala sa mansyon ng babae. Hindi akalain ni Maria na sobrang yaman rin nito. Akong bahala sa'yo mula sa hairstyle, fashion style at makeup. Ako ang fairy godmother mo. Nakangiting saad ng babae. Thank you, ma'am. Asia na lang ang itawag mo sa akin, Maria. Hindi po ba nakakahiya? Umiling ang babae, kaya napangiti si Maria. Sinimulan naman ito ang pagpapaganda sa kanya at halos maubos ang 24 hours sa sobrang dedicated ni Asia sa pag-aayos ng kasambahay. Kinabukasan ng madaling araw, magpahinga ka muna, Maria. Ayos ng buhok mo. 8 hours talaga bago matapos ang pagkukulot ng ganyan kaganda. Grabe, ang ganda-ganda ko na. Nagmukha akong real life Barbie ah. Thank you so much, Miss Asia. You're welcome. Hindi makapaniwala si Maria na ganoon siya kaganda. Kamukhang kamukha niya pala si Dilreba, na isang Chinese actress na sobrang ganda. Pinatulog naman siya ni Asia sa guest room at hapon na ng araw na yon bago siya ihatid pabalik sa mansyon ni Hendrix. Baka mahiya silang utos-utusan kanyan. Mas mukha ka ng anak mayaman at amo eh. Salamat po talaga. Gusto ko ng ugali mo, Maria. Mabait ka. Kaya naman gusto kong maging kapatid ka. Not in the blood, but in our heart. Talaga po? Payag po ako. Nakangiting tugon ni Maria, kaya naman mas lalong napangiti si Asia. Bumaba na sila pareho at hindi na rin nagtagal, nagpaalam na si Asia dahil may appointment pa ito. Pumasok naman sa loob si Maria at halos mabali ang mga leeg ng mga gwardya. Tinanong pa siya ng mga ito kung sino. Naku, Kaloy, ako lang to, si Maria. Minake-over ako ni Miss Asia kaya ganito. Pasok na ako sa loob. Napasipol na lang ang mga lalaki nang makita ang malaking pagbabago sa kasambahay. Sakto namang nasa sala si Hendrix at nanunood ng soccer sa flat screen nang dumating siya. Sir, nandito na po ako. Kaalis lang ni Miss Asia. Okay. Sabay lingon ng lalaki. Ano palang ginawa nyo? Inayusan niya po ako. Natulala na lang si Hendrix sa kakaibang ganda at alindog na taglay ni Maria nang makita niya ang babae. Ikaw si Maria? Paanong? Opo, ako nga Sir Hendrix. Halos isang buong araw ako inayusan mula sa buhok, mukha at pananamit. Paliwanag ng dalaga. Napakurap-kurap naman ang lalaki, saka kinurot ang sarili. Paanong nangyari yun? Nagpa-surgery ka ba sa kanya? Kasabay ng malakas na tibok ng puso ni Hendrix ang pagtatanong niya kay Maria. Hindi sir, kaya naman raw po i-makeover. Tumango si Hendrix at halos hindi na maalis ang titig nito sa babae. Maganda ka naman pala eh. Kulang ka lang sa ayos. Salamat po. Magpapahinga lang po ako para makapagtrabaho na bukas. Tumango lang si Hendrix bilang tugon. Umalis naman roon si Maria at dumiretso na sa kanyang kwarto. Kinabukasan ng umaga, kamuntikan nang malaglag si Hendrix sa hagdan nang makita ang sexy niyang kasambahay.
Naglilinis ito sa may sala ng mga oras na yon. Dam, she's really beautiful and hot. Aniya. Magandang umaga, sir. Pagbati ng babae nang mapalingon sa direksyon ng amo. Lumapit naman si Hendrix at pinunasan ang pisngi ni Maria na may agiw. Kumabog ng malakas ang puso ng dalaga sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Inalis ko lang yung agiw. Baka mapunta sa maganda mong mga mata. Thank you, sir. Kumabog ng malakas ang puso ng babae sa sobrang kaba at hiya. Napansin naman ni Hendrix ang kamay niya na nasugatan sa dulo ng mesa. Hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Anong nangyari sa kamay mo? Nasugatan ka? Nadugo na, kahit di mo pa ginagamot. Nag-aalalang tanong ng lalaki. Mas lalo namang kinilig ang kasambahay. Napansin ni Maria ang malaking pagbabago ni Hendrix na mas naging mabait na ito. Ayos lang po ako. No, baka ma-infection ka. Saka kumuha ng first aid kit ang lalaki. Bumalik ito at pinaupo ang dalaga. Ayos lang talaga ako, sir. Nakakahiya sa inyo. Don't be. Binabalik ko lang ang favor. You helped me before. Tumango ang babae at hinayaan ang amo. Halos mga matis naman ng mukha niya roon sa sobrang hiya sa kakilig na nararamdaman. Pinakatitigan ni Maria ang amo at halos magwala ang puso niya sa sobrang sweet at lapit ng mukha nila sa isa't isa habang ginagamot nito ang sugat niya. Maya-maya pa, nag-angat ng tingin si Hendrix at napatitig sila sa isa't isa. Masakit pa ba? Hindi na. Salamat, sir. Kaya ko naman tiisin. Hindi pwedeng lagi mong tinitiis kahit nasasaktan ka na. Salamat. Dahan-dahang nilapit ni Hendrix ang kanyang mukha sa babae at napapikit naman ito. Natigilan ng lalaki nang maalala si Asia. Kaya naman, mabilis siyang umatras. Napamulat naman ng mga mata si Maria. Salamat, sir. Saka ito agad tumayo. Labis ang hiya na nararamdaman niya dahil baka isipin ni Hendrix na nag-a-assume siya. Okay, be careful next time. Opo, magtatrabaho na muna ako. Saad ni Maria. Sakto namang nalagyan na ng bandage ni Hendrix ang sugat niya kaya nagpasya siyang umalis roon. Halos magwala ang puso niya sa kaba. Kaya naman, napainom siya ng tubig sa kusina. Halos ubuhin naman siya ng masamid noon. My God! Muntikan na yun! Kaya lang nakakahiya kasi hindi tumuloy. Masyado na akong nag-assume. Halata naman kay sir na si Miss Asia ang gusto niya. The way he stare at her. Nalungkot na naman si Maria sa isiping yon. Kaya bago pa siya lamunin ng lungkot, naglinis na lang siya sa bakuran ng mansyon. Samantala, walang kaalam-alam si Maria na pinapanood siya ni Hendrix mula sa glass window ng mansyon. Ano ba itong nangyayari sa akin? Damn it! Aniya na naguguluhan na sa sarili. Gusto niyang lapitan si Maria at kaibiganin ito. Kaya lang, may pumipigil sa kanya. Iyon ay ang takot na baka ma-fall siya sa babae. Hanggang sa ipatawag niya ito para sabayan siyang kumain ng magtanghalian. Tawag niya raw ako, sir? Yes. Sabayin mo akong kumain. Boring kumain mag-isa. Busy silang lahat. Busy rin naman po ako. Sino bang masusunod sa atin? Ayaw mo ba akong samahan? Baka kasi ayaw niyo akong kasabay. Nandidiri ka nga po sa akin noon eh. Sorry. Masyado akong naging jerk sa'yo. Pasensya ka na. Okay, sir. Sasamahan ko na kayo. Nakangiting tugon ng babae. Kaya napangiti na rin si Hendrix. Sabay silang kumain at nagkwentuhan. Nang sumunod na araw. Itigil mo muna ang gagawin mo ngayong araw, Maria. Kailangan ko ng kasama ngayon sa company. May mahalagang event doon. Nagkataon na wala akong kilalang available. Sige, sir. Kaya lang, wala pa akong susuotin na maayos. Take this.
Sabay abot ni Zendrix ng paper bag na may lamang branded na dress. Tumango si Maria at kinuha ang paper bag, saka siya nagbihis sa kwarto nito. Grabe, ang ganda nito, mamahalin. Are you done? Sir, ang ganda nitong damit. Tapos mga gamit kong pangpaa, puro rubber shoes. Here, sabi ko na. Sa susunod, isasama kita kapag pupunta ako ng mall. Pinagbuksan ni Maria ng pintuan ang amo at halos matulala sa ganda niya si Zendrix. Kumabog ng malakas ang puso ng lalaki nang makita ang itsura ng kasambahay. Salamat, sir. Kukunin na sana ni Maria nang biglang lumuhod si Zendrix at inangat ang paa nito. Nakaramdam naman ng hiya si Maria. Namula ang pisngi nito at kinilig. Isinuot ng lalaki ang sandals sa paa ng kasambahay. Much better. You look stunning, Maria. Thank you, sir. Pagtayo ni Zendrix, napaatras si Maria at kamuntikan na itong matumba. Mabuti na lang at nagawang alalayan ng lalaki ang babae sa bewang nito. Aksidente namang naglapat ang kanilang mga labi nang mapalakas ang hatak ni Zendrix. Sorry. Halos mamula ang tenga ni Zendrix habang nakatitig sa kasambahay. Aksidente lang naman yun, sir. Hayaan niyo na. Tara na po. Tumango ang lalaki at hinawakan ang kamay ng babae. Kumabog ng malakas ang puso ni Maria roon, lalo na nang hindi bitawan ni Zendrix ang kanyang kamay. Sumakay sila sa kotse nito at nagtungo sa kumpanya. Sobrang daming tao roon, kaya naman hinawakan ni Zendrix ang babae sa kamay. Sir, pinipicturean tayo ng paparazzi. Baka ma-headlines ka po. Isa lang akong hamak na katulong. Mapapahiya ka. I don't care. Masyadong makulit ang mga yan. Baka harasin ka. Sumama ka lang sa akin. Ikaw po ang bahala. Dumiretso sila sa mahabang lamesa at nanatili naman si Maria sa gilid. Biglang dumating si Asia at naupo sa tabi ni Zendrix. Nagkwentuhan ang magkababata. Kaya nakaramdam na naman ng selo si Maria dahil sweet si Zendrix sa babae. Alam kong walang pag-asa. Mas bagay talaga sila. Isang maganda at gwapo, parehas mayaman at professional. Samantalang ako, mahirap, isang hamak na katulong. Naikuyom ni Maria ang kamay sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Bumaling naman sa kanya si Zendrix at sumenyas na ikuha sila ng maiinom. Tumango si Maria at dumiretso sa mga staff. Hello, pahingi raw pong tubig sila Sir Zendrix at Miss Asia. Aniya, na agad namang kinuha ng staff at ibibigay na sana sa kanya nang agawin yun ni Al na kaibigan ni Zendrix. I heard para kay Asia to. Ako nang mag-aabot. Ibigay mo na yun kay Zendrix. Sige po. Nag-aalangan man, pero sinunod iyon ni Maria. You must be... Ako po si Maria, Sir Al. Narinig kasi ni Maria na tinawag itong Sir Al ng mga staff roon. Ibig sabihin, kilala siya ng kumpanya. You know me? Kunot noo, natanong ng lalaki. Hindi po. Narinig ko lang kayo i-address nila. Kasambahay po ako ni Sir Zendrix. Talaga? Kilala mo ba yung maid niyong hindi pala ayos at pang... Hindi na naituloy ni Al ang sasabihin nang magets agad ni Maria na siya yon. Ako po ba ang sinasabi niyo? Pangit po ako noon eh. Inayusan lang ako ni Miss Asia. Namula ang tenga ni Al nang marinig ang sinabi ni Maria at medyo naging awkward ang atmosphere. Sorry. Ayos lang po. Totoo naman eh. Nakangiting tugon ni Maria. Nakita naman siya ni Zendrix at halos kumirot ang dibdib ng lalaki sa selos. Maria. Malamig ang boses na tawag ni Zendrix sa kasambahay.
Halatang hindi nito nagustuhan ang pakikipag-usap niya kay Al. Maganda ka naman pala sa personal. Kulang ka lang sa ayos. Kangiting tugon ni Al kay Maria. Lumapit naman si Maria kay Zendrix at inabot ang tubig. Ganoon rin ang ginawa ni Al kay Asia. Matagal niya nang gusto ang babae at alam niya rin na gusto ito ni Zendrix, kaya hindi niya magawang pormahan. Ito na po ang tubig niyo, sir. Kung ano-ano pang ginagawa mo, uhaw na yung tao. Sorry, sir. Huwag mo siyang pagalitan, Zendrix. Ako ang nagpatagal sa kanya. Kinausap ko siya. Hindi naman kumibo si Zendrix nang ipagtanggol ni Al ang kasambahay. Mas lalo lang tuloy siyang nagselos at nainis. Nabaitan naman si Maria kay Al kaya yumuko na lang siya. Itinago ang ngiti. Sadyang gwapo at matangkad rin ng lalaki. Kaya naman, hindi nalalayo ang agwat nito sa kanyang amo. Wala naman silang kaalam-alam na nagsiselos na si Asia. Maria? Bakit po, Miss Asia? Susunduin ulit kita bukas. Sa bahay ka na muna. Pahiram muna sa kanya, Zendrix. Tumangulang ang lalaki nang biglang magsalita si Al. Pwede ba akong pumunta? Gusto kong mas makilala pa si Maria. No. Bakit ka pa sasama sa kanila? Pareho silang babae. Bakit? Kababata ko rin naman si Asia. Saka safe sila pag ako ang kasama. Huwag ka na. Singit naman ni Asia. Hindi gusto na may kahati sa atensyon ni Al. Si? Nakataas ang kilay na tugon ni Zendrix. Nagkibit balikat na lang si Al nang maalala na may phone naman siya. Kung ganun, akin na lang ang social media account saka number mo, Maria. Para makausap pa rin kita. Napatayo si Asia sa inis at selos. Nag-walk out ito. Samantala, sumunod naman si Zendrix kay Asia para kausapin ang babae. Buisit na Al yan? Prinsesa ang turing sa akin, tapos false alarm lang pala? Malandi! Asia, bakit ka napipikon? Nagsiselos ako, Zendrix. Bata pa lang tayo. Gusto ko na si Al. Pinaparamdam niya sa akin na mahalaga ako tapos biglang ganyan siya kay Maria? Natigilan si Zendrix. Imbes na masaktan, nakaramdam siya ng simpatya. Talaga bang gusto mo siya? Oo, gustong gusto ko. I will talk to him. Hindi na kumibo pa si Asia at hinatid na lang ito ni Zendrix sa kanyang mansyon bago binalikan si Maria sa kumpanya. Naabutan naman niya si Al na ini-entertain ang kasambahay. Kaya lalo siyang naiinis at nagselos. Sir? Tara na, umuwi na tayo. Tapos na ang event. Sige sir, alis na kami. Sir Al, nice to meet you po. Tumango ang lalaki. Pero bago sila umalis, kinausap muna ni Zendrix ang kaibigan. Bro, you made Asia jealous of her. Fix it. Ikaw ang gusto niya, hindi ako. What do you mean? Kumabog ng malakas ang puso ng lalaki. Umamin siya sa akin. Simula pagkabata, ikaw ang gusto niya. Kaya pinauubaya ko na siya sa'yo. Stop pestering my maid. She's mine. Back off. Inamin mo rin, ungas. Natatawang tugon ni Al. Mas lalo itong nasiyahan nang malaman na may gusto rin sa kanya si Asia. Basta, huwag mong sasaktan si Asia. Gugulpihin kita. Don't worry about us. Mag-focus ka na sa sarili mo. Saka itinulak ni Al si Zendrix paalis roon. Naglakad naman palayo ang lalaki at sinabayan ng kasambahay. Kinabukasan ng tanghali, sinundo ni Asia si Maria at isinama sa kanyang bahay. Maria? May tatanong lang sana ako. Ano po? May gusto ka ba kay Zendrix? Kumabog ng malakas ang puso ni Maria sa tanong ng babae. Natigilan siya sa pagsusuot ng panloob na tsinelas sa mansyon nito. Bakit niyo po natanong? Huwag kayong mag-alala, Miss Asia. Wala po akong balak agawin si Sir Zendrix sa inyo.
Alam kong nagkakamali ka kung si Sandrix ang iniisip mong gusto ko. Para ko lang siyang kapatid. Kaya gusto kong malaman kung gusto mo siya. Opo. Sino ba kasing hindi magkakagusto kay Sir Sandrix? Nasa kanya na lahat. Hay, salamat! Nakahinga ng maluwag si Asia nang malaman ang pag-amin ni Maria. Saka ito ngumiti. Nagtaka naman si Maria sa naging reaksyon ng babae. Anong meron? Si Al kasi ang gusto ko. Hindi ko nais na maging karibal ka sa lalaking. Ilang taon kong minahal simula pagkabata. Ngek, wala naman po akong gusto kay Sir Al. Buti, nang nagkakaliwanagan, dahil gusto talaga kita bilang kaibigan. Ayokong masira yung friendship na binibuild natin dahil lang sa lalaki. Napangiti naman si Maria at mabilis niyang niyakap sa Asia kaya gumaan ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos nilang pag-usapan ang tungkol doon, nagbanding sila sa room for spa na Asia. Ito na ba talaga yung sinasabi nilang beauty rest? Grabe, ang swerte ko na naging kaibigan kita. Oo, masaya naman ako makilala ka. Nagkatawanan sila at nagkwentuhan. Kinabukasan ng umaga, inihatid ulit ni Asia si Maria sa mansyon ni Sandrix. Mabuti naman at inuwi mo pa. Parang bakasyonista ng maid na ito dahil sa ginagawa mo. And so, satisfied ka naman sa resulta, di ba? Look at her. Fresh na fresh. Sa'yo lang naman siya mukhang tikbalang na nabinat. You! Halos mamula ang tenga ni Sandrix sa sobrang hiya. Ganoon rin si Maria na pinili na lang tumawa. Halos magwala naman ang puso ni Sandrix nang marinig ang napakagandang tawa ng babae. Ina, ingatan mo siya. Uuwi na ako. Bye, Maria. Ingat po. Sagot naman ng dalagang kasambahay. Nang makaalis si Asia, hinawakan ni Sandrix si Maria sa kamay bago pa ito pumasok sa loob ng mansyon. Nanliligaw ba sa'yo si Al? Susme, hindi sir. Sa itsura kong to? Sa tingin niyo papatulan ako? Oo, dahil... Huwag na kayo mag-isip ng kung ano-ano. Magpapahinga na ako. Sa kabinawi ni Maria ang kamay. Hindi naman nagawang ituloy ni Sandrix ang pag-amin sa babae. Lumipas ang mga araw at buwan, pinurso ni Al si Asia hanggang sa magkaaminan sila. Samantala, hindi pa rin alam ni Sandrix kung paano siya aamin kay Maria. Damit! Bakit kapag kay Asia, hindi nababahag ang buntot ko? Kanina pa pinagmamasdan ni Maria ang amo na nakatayo sa malayo. Nagtataka ang babae kung anong ginagawa nito roon. Sir, may problema ka ba? Para kang matatai dyan eh. You! Napipikon na nag-walk out ang lalaki. Ano kayang problema noon? Nagkibit-balikat na lang si Maria at nag-focus sa paglilinis sa may garden ng mansyon. Samantala, kinagabihan, nagpa siyang mag-inom si Sandrix sa may bench nang mapadaan si Maria. Maria, halika dito. Bakit sir? Mukhang lasing ka na naman. Are you worried about me? Kinikilig na tanong ni Sandrix. Ho? Never mind. Sumahan mo na lang akong uminom. Saka inabutan ng bote ng beer ni Sandrix ang babae. Nag-aalangan man, pero naupo na rin si Maria at uminom. Kanina ka pang umaga sir ah. May problema ba? Willing po akong makinig. Oo. Ikaw ang problema ko. Hala, bakit? Dumukwang si Sandrix at hinawakan sa baba si Maria. Nagkatitigan sila sa mga mata at parehong bumilis ang tibok ng kanilang mga puso sa pinaghalong kaba sa kakilig. You make my heart beat faster. Saka nilagay ni Sandrix ang kamay ni Maria sa kanyang dibdib. Namula naman ang pisngi ng babae roon. Ako? Akala ko si Miss Asia. Hindi ko na siya gusto. Matagal na pala. Nito ko lang napagtanto na tanggap ko na.
Gusto mo ba ako, Sir Sandrix? Who would not be? Saka siniil ng mainit na halik ng lalaki ang babae. Kumabog naman ng malakas ang puso ni Maria sa sobrang kilig. Makalipas ang ilang minuto, tumigil si Sandrix at tinitigan si Maria. Totoo ba talaga ang narinig ko? Oo. Hayaan mo sana akong patunayan yun sa'yo. Saka hinawakan ni Sandrix ang kamay ng babae. Mas lalo namang kinilig si Maria doon. Kung talagang seryoso ka, papayagan kitang ligawan ako. Mas gusto kong kilalanin pa natin ang isa't isa, kahit pa may feelings na. Tumango si Sandrix at hinalikan sa noo si Maria. Pagkatapos nilang mag-usap at uminom ng beer, nagpahinga na silang dalawa sa kani-kanilang mga kwarto. Lumipas ang mga araw, palaging gumigising si Maria na may sorpresa mula kay Sandrix. Good morning, ganda. Kain ka na ng breakfast. Mula sa masasarap na umagahan na may pa-flowers at chocolates, hanggang sa mga mamahaling gift nito. Kasambahay pa ba ako sa mansyon na to prinsesa? Sobrang sarap ng pakiramdam gumising ng ganito araw-araw. Inalalayan ng lalaking bumangon ang babae. Saka nagtungo sa banyo si Maria para mag-toothbrush. Sinabayan naman siya ni Sandrix kumain ng umagahan. Kapag naging tayo, handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Hindi lang basta ganito. Ituturing kitang reyna at kaisa-isang babae sa buhay ko. Talaga? Oo, kaya magtiwala ka lang. Napangiti naman si Maria at marahang tumango. Isang gabi, nag-date sila sa isang 5-star restaurant at halos magwala ang puso ni Maria sa sobrang kilig. Grabe! Buong restaurant talaga yung renent mo? Oo, gusto kasi kitang masolo. Maya-maya pa, tumugtog ang mga sweet na kanta. Kaya naman, naglahad si Sandrix ng kamay na animoy Prince Charming. Tinanggap naman iyon ni Maria at kinikilig na nakipagsayaw sa binata. Talagang masyado mo akong ginagawang prinsesa. Corrections, may queen. Namula lalo ang pisingin ni Maria sa mga oras na yon, lalo na nang magsimula na siyang isayaw ng lalaki. Sumabay sa napakagandang tugtog ang kanilang mga puso na sobrang bilis ang pagtibok. Hindi ba magagalit ang parents mo kasi isang kagaya ko ang nililigawan mo? Hindi. Huwag kang mag-alala. Magalit man sila. Wala naman silang magagawa dahil nasa tamang edad na ako. May sarili akong desisyon. Napangiti naman si Maria dahil doon. Maya-maya pa, pinakatitigan niya si Sandrix at pinagdikit ang kanilang mga noo. Ang sweet mo pala. Akala ko, lagi kang galit eh. Sinasabi mo bang mainitin ang ulo ko? Mabilis namang tumango si Maria habang natatawa. Oo, sobrang mainitin. Mala Angry Bird. Napailing na lang si Sandrix sa kalokohan ng kasambahay. Habang tumatagal, mas lalo lang siyang nai-inlove rito. Maya-maya pa, hinalikan ng lalaki sa labi ang babae. Nanlaki naman ang mga mata ni Maria sa gulat, kasabay ng malakas na tibok ng kanyang puso. Kalaunan, tinugunan niya rin ang halik ng may parehong intensidad. Halika na. Baka mamaya ikaw pang mamukbang ko. Ikaw talaga? Nangahalik ka kasi naman eh. Kasalanan ko bang na-addict ako sa labi mo? Hindi ko makontrol ang sarili ko. Oo na. Basta ba ako lang eh. Kinikilig na turan ng babae. Tumango naman si Sandrix. Kalaunan, magana silang kumain at nag-usap. Lumipas ang ilang buwan, mas napalapit sila at mas nahulog pa sa isa't isa. Nagkaroon naman ng party sa resort na pagmamay-ari ni Sandrix at isinama nito si Maria. Akala ng babae, magiging maayos ang pananatili niya roon. Nang dumating si Bianca.
ang kasosyo ni Zendrix sa iba nitong branch sa company. Dumating lang siya, nakalimutan na ako. Nakasimangot na bulong ni Maria. Mas lalo pang nadagdagan ang kanyang sama ng loob nang marinig ang pag-uusap ng mga tao. Narinig niyang gusto ng mga magulang ni Zendrix na pakasalan nito ang lalaki. Kapag naman sumasagot si Bianca, sinasabi nitong soon pag-uusapan na ang kasal nila. Kaya mas lalo siyang nagselos sa narinig. Kailangan pa ba ako rito? Inis niyang bulong saka uminom ng alak. Maya-maya pa, lumapit si Zendrix. Tama na yan. You're drunk. Kanina ka pa rin nilalapitan ng mga lalaki sa party na ito. Mauuna na akong magpahinga. Ihahatid na kita. No need. Mabigat ang loob na sabi ni Maria. Nangunot naman ang noon ng lalaki, pero sumunod pa rin siya rito. Pagdating sa kwarto, hinawakan ni Zendrix si Maria sa kamay at niyakap. Winang bastos ba sa'yo? Bakit mukha kang bad trip? Wala. Bumalik ka na doon. Baka hinahanap ka na ni Bianca. Wala akong pakialam sa kahit sino. Mukhang nagigets ko na kung bakit ka nagkakaganyan ah. Nagsiselos ka? Nakangiting tugon ng lalaki. Hindi. Doon ka na nga. Napipikon na sagot ng babae. Hinawakan naman siya sa baba ni Zendrix at pinakatitigan sa mga mata. Kaya ganoon na lang ang lakas ng tibok ng puso ni Maria sa kaba. Ayoko doon. Dito lang ako sa'yo. Ikaw, ang gusto ko kasama. Pansamantalang nawala ang pagiging pakipot ni Maria sa sinabi ni Zendrix. Tuluyan nang nadala ang dalaga ng sakupin ni Zendrix ang kanyang labi. Dulot ng matinding tama ng alak, tinugunan ni Maria ng parehong init ang halik. Habang tumatagal, mas lalo silang nagiging mapusok. Gumala ang kamay ng lalaki sa makinis na balat ng babae. Zendrix, please. Makaawa ni Maria nang maramdaman ang bibig nito sa kanyang tuktok. Abala naman ang isang kamay ni Zendrix sa pagitan ng kanyang hita, kaya halos magdilihiryo na siya. Habang tumatagal, mas lalo silang nag-iinit hanggang sa nauwi sa mainit na tagpo sa kama at banyo ang mga pangyayari. Ilang beses inangkin ng lalaki ang babae na nagustuhan nito. I love you so much. Saad ng lalaki. Mabilis namang nakatulog ang babae na may ngiti sa labi kahit pagod. Pinuno ito ng binata ng katas. Kinabukasan ng umaga, maaga silang naligo sa dagat at sumakay sa banana boat. Hindi umalis si Zendrix sa tabi ni Maria bilang pagbawi. Himala, hindi mo na ako iniiwan-iwanan? Ayaw kong ma-out of place ka. Saka, ako naman talaga dapat ang iyong kasama dahil isinama kita. Ganyan dapat. Huwag ka nang magtatampo kung ayaw mong maangkin kita. Valid pa ba ang panliligaw mo? Nakapag-advance ka na naman. Nahihiyang tugon ng dalaga. Sagutin mo na kasi ako. Mahal naman kita eh. Oo, sinasagot na kita. Mahal rin kita, Zendrix. Namula ang pisngi ni Maria sa sobrang kilig. Hinalikan naman siya ni Zendrix sa labi. Thank you. You made me so happy. Tugon ng lalaki na kilig rin. Nagbanding sila roon hanggang sa matapos ang 3 araw. Muli silang bumalik sa mansyon. Lumipas ang mga buwan, mas naging malapit ang dalawa sa isa't isa. Palagi silang nagdi-date at nagbabanding. Hanggang sa malaman ni Maria na nagdadalang tao na siya sa anak nila ni Zendrix. Kaya lang, narinig niya ang mga magulang nito nang bumisita ang mga iyon na kailangan ng magdesisyon at maghanda ng nobyo niya para sa kasal nito kay Bianca. Ano bang magagawa ng hamak na katulong na kagaya ko? He's out of my league. Siguro,
Ito na yung sign na sinasampal sa mukha ko ang malaking pagkakaiba namin. Kung gaano kalayo ang agwat ko sa kanya. Nadagdagan pa ang bigat ng nararamdaman niya nang harapin siya ng mami ni Zendrix at ipamukha na walang future ang anak niya kung siya ang makakasama nito. Ikaw si Maria, tama ba? Lubayan mo ang anak ko. Nais namin siyang ipakasal kay Bianca. Hindi ka nababagay sa kanya. Mataas ang pangarap namin para kay Zendrix at hindi ka kasali. Sinasabi niyo bang dapat kong hiwalayan ang anak niyo? Ayoko siyang iwan hanggat hindi siya nagsasabi na iwanan ko na siya. Tampalasan? Anong karapatan mong suwayin ako? Ko, ang ina ni Zendrix at amo mo ako. Katulong ka lang. Nakatanggap ng malakas na sampal sa pisngi si Maria mula kay Doña Isabel. Napaluhan na lang ang babae. Pinalaya siya nito at sinampal ng kalahating milyon kapalit ng pang-iiwan niya kay Zendrix. Dalhin mo ang perang ito at huwag na huwag ka nang magpapakita sa aking anak. Gigil na sigaw ng Donya. Napaluhod na lang si Maria habang umiiyak. Tinalikuran naman siya ng Donya na taas noo. No, mahal ko siya. Pero anong gagawin ko? Wala akong laban. Malungkot na dinampot ni Maria ang mga damit na nagkalat sa labas ng mansyon. Walang ni isang lumapit o tumulong sa kanya sa takot na matanggal sa trabaho. Sumakay siya ng jeep at umalis. Gustuhin man niyang i-chat o tawagin si Zendrix pero alam niyang nakabantay ang mami nito. Nagbanta pa ang ginang na pahihirapan siya as naipilit niya ang sarili sa anak nito. Samantala, Maria! Hinanap ng lalaki ang nobya. Kinaharap siya ng kanyang mami at sinabing sumama sa ibang lalaki si Maria. Napailing ng paulit-ulit si Zendrix. Hindi naniniwala sa sariling ina. No, nagsisinungaling ka, ma'am. Hindi ako kayang ipagpalit o iwan ni Maria. Nanindigan ang kanyang mami, kaya naman nalungkot si Zendrix. Dumiretso ito sa kanyang kwarto at nagmukmok. Ilang beses niyang tinawagan si Maria, pero laging out of coverage ang network nito. Walang kaalam-alam si Zendrix na pinablock ni mami niya ang number ng babae, kaya hindi na iyon magagamit pa. Sinubukan na rin mag-iwan ng message ng lalaki sa social media, kaya lang unavailable na rin dahil disabled na. Damn it. Talaga bang wala na? Ganoon na lang ba ako kabilis sa kalimutan at iwanan? Galit na sigaw ni Zendrix. Nag-inom siya sa kwarto at halos umikot ang araw-araw niya sa pag-inom. Samantala, nagsimulang muli si Maria at nagpa siyang buhayin ang anak. Kaya lang, nagkasakit siya nang maipanganak si Zion. Makalipas ang 3 taon, naubos ang pera sa pagpapagamot niya. Kaya naman, naging palaboy silang mag-ina. Ninakawan pa sila, kaya wala talagang natira. Idagdag pa na napalaya sa tinutuluyan. Kaya ang nangyari, naging pulubi ang mag-ina. Polimos po, pangpagamot lang po ni nanay. Walang magawa ang 3 taong gulang na bata, kundi magtiis dahil nagkaroon ng sakit na pneumonia ang kanyang nanay Maria dahil sa stress nito sa pagbubuntis. Idagdag pa na nag-cause ng pneumonia ang walang tigil nitong pagpupuyat at pagpapakapagod sa pag-aalaga saka sa iba pang gawain. Anak, ayos lang ako. Yung mga napalimos mo, gusto kong ibili mo yan ng pagkain. Patawad anak, nadamay ka pa sa kamalasan ni nanay. Dapat nainom ka pa ng gatas ngayon pero heto ka, nagtitiis at namamalimos. Nay, ayos lang po ako. Mas kawawa ako kung mas mawawalan ako ng nanay sa ganitong edad. Lalabanan ni nanay ang sakit anak, kaya huwag ka mag-alala. Tumango ang bata saka yumakap sila sa isa't isa. Samantala, biglang umatake ang sakit ni Maria
ng sumunod na araw. Kaya naman, agad nataranta si Zion na malimos ang bata sa harap ng kumpanya ni Zendrix. Parang awa niyo na po. Malimos po. Kailangan na po ni nanay. Namimiligro na po ang buhay niya. Guard, sino ang batang yan? Tanong ng CEO. Naisipan namang paalisin ng guard ang bata sa takot na baka matanggal siya sa trabaho. Nang bumaba mismo si Zendrix sa kanyang kotse at lumapit. Huwag niyo po akong paalisin. Desperado na po ako para sa nanay ko. 3 taon pa lang po ako at si nanay na lang po ang meron ako. Pakiusap. Huwag niyo po akong itaboy. Pagmamakaawa ng bata habang magkadikit ang mga palad. Naawa ang ibang empleyado na napapadaan at binigyan ng pera ang bata. Wala silang pakialam kung magalit ang CEO. Nagsasabi ka ba ng totoo? Natigilan si Zendrix nang makita ang maamong mukha ng bata na halos kamukha ni Maria at ng lalaki. Opo, kahit samahan niyo po ako. Walang halong biro. Buhay po nakataya. Sana po tulungan niyo kami. Kumabog ng malakas ang puso ni Zendrix. Tila nakikita niya ang sarili sa kawawang bata. Kahit pa hindi niya naranasang mamalimos o maghirap, kakaiba ang nararamdaman niya sa mga oras na yon. Bigla siyang naawa at naging sunod-sunuran. Sumunod siya rito at pinatabi ang kotse niya sa valet. Tara po, doon po sa may bangketa. Naroon ang nanay ko. Kapag napatanayan kong nagsasabi ka ng totoo, tutulungan ko kayo. Talaga po. Marami pong salamat. Kahit napulubi ka, napakagalang mong bata. Bihira na yun sa panahon ngayon. Mukhang napalaki ka ng maayos ng magulang mo. Ngumiti lang ang bata at naalala naman niya si Maria. Kaya kumirot ang puso nito. Hanggang sa makarating sila sa pwesto ni Maria sa bangketa. Halos madurog ang puso ni Zendrix nang makilala ang babae. Napalitan rin yon ng matinding galit. Nay, may kasama po ako. Tutulungan niya tayo. Talaga anak, kung wala ka lang dito sa tabi ko, handa na akong sumakabilang buhay. Kaya lang masyado kitang mahal kaya ayokong iwanan ka. Nilingon ni Maria ang sinasabi nitong tao at halos manlamig siya. Long time no see. Akala ko nasa maayos ka ng buhay, kaya basta ka nalang umalis noon. Hindi ko akalain na nasa ganito kang estado. Iniwan ka ba niya matapos kang anakan? Matalim ang mga salitang binitawan ni Zendrix, kaya kumabog ang dibdib ni Maria at kumirot iyon. Wala kang alam. Hindi mo dapat ako pinagsalitaan ng ganyan. Nay, magkakilala po kayo? Ano pong ibig niyo sabihin? Tanong ni Zion. Anak, doon ka muna. Bumili ka na ng makakain mo sa napalimos mo. Mag-uusap muna kami. Sige po. Masiglang tumalikod si Zion. Naiwan naman ang dalawa at nag-usap ng masinsinan. Kahit na nahihirapan, isinandal ni Maria ang likod sa pader. Then explain to me. Baka magbago ang isip ko at tulungan kita. Alam kong kasal ka na kay Bianca, kaya hindi na ako umaasa. Pero handa akong umamin sa'yo bago man lang ako mamatay dahil ayokong maiwan ang anak kong mag-isa. Stop the act at drama. Direct to the point. Halos masaktan si Maria sa lamig ng pananalita at titig ng lalaki. Pero hindi niya ito masisisi. Pinalayas ako ng mami mo. Sinabi kong ayoko at hindi kita iiwan. Pero binlock niya ako sa lahat sa'yo. Wala akong magawa. Mahirap lang ako. Basta na lang itinapon ang gamit ko sa labas ng mansyon. Walang naglakas loob tumulong sa takot na
mawalan ng trabaho. Sinubukan kong kontakin ka, kaya lang, bagong SIM na. Black na rin ang SIM card ko. Lahat. Pero hindi mo pinapansin dahil ibang pangalan or maybe iniisip mo, poser ako. Halos manikip ang dibdib ni Zendrix sa narinig. Hindi niya akalain na ganon ang nangyari. Nagsasabi ka ba ng totoo? Oo. Alam mong wala sa bokabularyo ko ang magsinungaling. Malinis ang konsensya ko. Alam mong masakit. Sa pagpapalayas sa akin, bukod sa nalaman kong ipapakasal kayo ni Bianca. Ano? Halos mabasag ang boses ni Zendrix nang sumariwa ang alaala ng nakaraan kung saan sobra siyang nagdamdam at nahirapang makalimot. Buntis ako sa anak natin nang palayasin ako. Kung kailan, bala ko nang sabihin, saka pa ako pinalayas ni Doña Isabel. Mag-isa kong itinaguyod si Zion hanggang sa nagkasakit ako. Ang isinampal na pera sa akin, ginamit ko sa panganganak at pagpapalaki kay Zion. Kaya lang, ninakawan ako. Naubos rin agad. Pinalayas kami sa apartment. Anong sabi mo? May anak tayo? Oo. Ang batang yun na namamalimos ay anak natin. Doon na napahagulgol si Maria at halos madurog ng tuluyan ang puso ni Zendrix nang manikip iyon. Naghalo-halo ang kanyang emosyon, awa, lungkot, galit at pagkadismaya. Paanong? Ipa-DNA test mo siya at malalaman mong nagsasabi ako ng totoo. Naawa ako sa kanya, Zendrix. Sa murang edad, imbes na dumidede pa siya ng gatas, sinusubok na siya ng realidad. Nalilipasan ng gutom at walang matulugan. Walang maayos na damit. Dam, kapag napatunayan kong nagsasabi ka ng totoo, hindi ko mapapatawad si Mami. Siya nga pala. I did not marry Bianca. Hindi ko kailanman sinang-ayunan ang desisyon nilang yun. Loyal ako sa'yo. Talaga bang wala kang lalaki? Kayong dalawa lang ni Zion ang lalaki sa buhay ko. Kumabog ng malakas ang puso ni Zendrix sa narinig. Tila may parte sa kanyang nabuhay. Kinarga niya si Maria at tinawag si Zion. Sa villa ko muna kayo tumira. Ipapa-DNA ko si Zion para pwede ko siyang iharap sa kanila. Ayaw kong kinukwestiyon ang katauhan ng aking anak. Ipapagamot kita, Maria. Patawad kung wala man lang akong kaalam-alam sa nangyari sa'yo. Babawi ako. Po, anak niyo ako? Oo, ikaw nga ang aking anak. Nakangiting tugon ng lalaki. Talaga po? Yay! May tatay na ako! Call me daddy, anak. Mami nang itawag mo sa nanay mo. Simula ngayon, hindi ka na mahihirapan. Nandito si daddy para sa inyo ni Mami. Gagaling siya. Opo, salamat po, Daddy. Tumango si Zendrix at niyakap ang bata. Madami po ako at mabaho, Daddy. Walang pakialam si daddy. Basta gusto kitang yakapin. Napangiti naman si Maria at pumikit. Nakarating sila sa mansyon, naligo at binihisan ng ayos. Sabay-sabay rin silang kumain at nagpahinga. Kinabukasan, dinala ni Zendrix ang mag-ina sa ospital. Pinagamot niya si Maria at pinad-DNA test niya naman si Zion. Salamat, Doc. Aniya, nang makausap ang doktor na in charge kay Maria. Inilipat naman ang babae sa VIP room dahil under observation pa ito. Daddy, kamusta na po si Mami? Much better. Nagpapahinga lang si Mami ngayon. Salamat sa Diyos. Matagal na po akong nagdadasal na sana maipagamot ko si Mami. Thank you, Daddy. Hindi mo po kami pinabayaan. Hinding-hindi ko kayo pababayaan. Tumango ang bata. Gumaan naman ang pakiramdam ng lalaki. Makalipas ang 3 araw, lumabas na ang resulta. Positive. Anak ko nga siya.
Lord, patawad po kung may nagawa akong mali, kaya mo kami pinaglayo. Sana po makabawi ako sa kanilang mag-ina. Maraming salamat sa chance na ibinigay niyo para magawa kong makita muli si Maria at ang aming anak. Daddy, kain ka na rin po. Hindi ka pa kumakain. Ikaw ba kumain na? Opo, sabi ni Mami, magpabaya na sa pagligo, wag lang sa pagkain. Loko, pareho dapat. Natatawang tugon ng lalaki. Natawa naman si Zion at tumango. Kumain na lang rin si Zendrix para hindi kulitin ng anak. Lumipas ang mga araw, unti-unting nakaka-recover si Maria. Sumugod naman si Doña Isabel nang malaman na magkasama ulit ang kanyang anak at ang babae. Ikaw babae ka. Hindi pa ba sapat ang kalahating milyon para tantanan mo si Zendrix? Talagang makapal ang mukha mo. Masyado kang greedy. Nanlalaki ang mga mata at ilong na sikmat ng Donya kay Maria. Tama na ang pagpigil niyo sa amin. Hindi niyo kayang kontrolin ang tunay na pag-ibig. Manahimik ka. Wala kang karapatang mga tuwiran. Ako ang nagluwal kay Zendrix, kaya tumigil ka na sa kabaliwan mo sa aking anak. Bakit? Anong gagawin niyo? Palalayasin niyo ako ulit? Matapang na tugon ni Maria. Lalaban ka na ngayon? Sa estado mong yan? Mataas ang kilay na tura ng Donya. Sakto namang dumating si Zendrix kasama si Zion. Kakatapos lang bumili ng bagong damit saka mga pagkain ng mag-ama. Ano na naman to, ma'am? Inaaway mo na naman si Maria. What? Hindi ah! Sinungaling, ma'am. Alam kong nanay kita. Mataas rin ang respeto ko sa'yo bilang magulang. Pero masyado ka nang nanghihimasok sa buhay ng pag-ibig ko. Hindi na makatarungan. Naghirap ang mag-ina ko dahil sa ginawa mo. Hindi ko kayo mapapatawad. Ano? Anak? May anak kayo? Saka, paano ka nakakasiguro na sa'yo nga ang batang yan at hindi anak ng gold digger na ito sa ibang lalaki? Tama na, Mami. Insulting her is like insulting me. Masyado ka nang sumusobra sa pangahamak sa kanya. Kung hindi mo lang rin matatanggap si Maria at si Zion, walang problema. Kalimutan mo na lang na may anak ka. How dare you? Handa kang talikuran ako para sa babaeng yan, ha? Ines na sikmat ni Doña Isabel. Hindi niya akalain na darating ang araw na sasabihin yon sa kanya ng sariling anak. Anak pa ba ang turing mo sa akin o isang kasangkapan para sa negosyo at popularity? Kasi kung talagang anak ang turing mo, tatanggapin mo ang babaeng pinili kong mahalin. Hindi mo ipipilit sa akin ang bagay na wala namang patutunguhan dahil nakapagpasya na ako na si Maria ang paulit-ulit kong pipiliing makasama. Natigilan si Doña Isabel. Tila natauhan siya sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na sasabihin iyon ni Zendrix. Pinakiramdaman niya ang sarili. Tama pa ba ang ginagawa ko? Nanay pa ba talaga ako o tama siya na ginagawa ko siyang kasangkapan para tingalain ng mga tao, para sa popularity? Natigilan ng matanda nang yumakap ang batang si Zion sa kanyang binti. Grandma, ayaw mo po ba sa akin? Aalagaan ko po kayo pagtanda nyo. Napatitig ang ginang nang makita ang cute na apo. Tila may mainit na palad na humahaplos sa kanyang puso. Ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Ikaw ang aking apo? Opo, I am 3 years old po. Zion Matthew po ang pangalan ko, Grandma. Tugon ng bata. Napatingin naman si Doña Isabel kay Zion at kay Zendrix. Tila lumambot ang puso ng Donya nang yakapin ng apo. Bumaba ang kanyang balikat at kumalma siya dahil doon. Bumaling naman siya kay Maria at nagsalita. Patawad. Nagkamali ako sa aking nagawa. Hindi ko akalain na magagawa kong sirain ang relasyon niyo ng sarili kong anak dahil sa pangsarili kong kagustuhan. Sana mapatawad mo ako. Hindi man agad-agad, pero handa ako maghintay.
Tanggap ko na kayo ni Zion. Hindi ko na kayo para guluhin pa. Talaga, Mami, hindi ka na manggugulo. Oo anak, hindi na. Tumingin si Cendrix kay Maria at huminga ng malalim ang babae. Matagal na panahon na namang nangyari. Ang mahalaga, safe kami ng anak ko ngayon. Mabilis na rin ang recovery ko. Kaya, kesa istresin ang sarili at makipagtalo, hahayaan ko na kayong bumawi. Kahit wag na sa akin, kay Zion na lang. Napangiti ang Donya, saka humakbang palapit. Niyakap niya si Maria at napaluha. Bigla akong nag-guilty. Pasensya ka na talaga. Tunay ngang napakabuti mo. Hindi ka man kasing yaman namin. Mayaman ka sa kabutihang asal. Masaya po akong natanggap niyo kami. Ayaw kong magkagalit tayo. Tumango ang Donya at naging ayos na sila. Masaya naman si Cendrix dahil wala nang problema sa kanyang pamilya. Lumipas ang ilang linggo, nakalabas na si Maria sa ospital at sa mansyon ni Cedrix na sila dumiretso para doon manirahan. Muling nagkausap ang dalawa nang mahiga sa kwarto. Mahal mo pa ba ako? Oo. Dadalhin ba naman kita rito kung hindi? Akala ko, para lang kay Zion. Hindi. Mahal pa rin kita hanggang ngayon, Maria. Walang nagbago. Ikaw pa rin ang nilalaman ng puso at isip ko. Nang mga panahong wala ka, halos lunurin ko ang sarili ko sa alak at trabaho. Pero ni minsan, hindi ako ng babae o ano. Talaga lang ha? Hindi mo naisip na gantihan ako? Kasi akala mo ng lalaki ako. Gusto kitang awayin pag nakita ka, pero hindi ko kayang mangbabae. Pag-amin ni Cendrix, kaya yumakap si Maria sa lalaki. Ako rin naman, wala akong balak gawin yon. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Sabay na tumibok ng malakas at mabilis ang kanilang mga puso, hanggang sa unti-unting naglapat ang kanilang mga labi. Ramdam nila ang matinding pananabik, pangungulila at pagmamahal nang magsalo sa mainit na halik. Ready for baby number 2? Hoy, ang speed mo masyado ah! Siyempre! Natawa na lang si Maria, pero kalaunan napalitan rin ng kakaibang init ang pakiramdam nang magsimula siyang sambahin ni Cedrix. Muli siyang inangkin ng lalaki sa iba't ibang posisyon hanggang sa pareho silang napagod. Yumakap ang babae sa lalaki at matamis na ngumiti. Simula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Nandito na ako para sa'yo at sa anak natin. Mas panatag ako ngayon dahil kasama ka na namin. Mahal na mahal kita. Kayo ni Zion. Mahal na mahal ka rin namin. Nakatulog si Maria sa sobrang pagod dahil doon. Hinalik-halikan naman ito ni Cendrix sa noo, saka sinabayan sa pagtulog. Kinabukasan ng umaga, hirap na hirap lumakad si Maria. Grabe talaga, halatang gigil na gigil sa akin. Anito, Sorry, babawi ako. sinimangutan ni Maria ang lalaki. Sabay silang kumain sa kusina kasama ng kanilang anak. Pagkatapos nilang kumain, laking gulat na lang ni Maria nang makita ang mga ipinapasok na mga nakalagay sa paper box at malalaking kahon. Ano ang mga yan? May gifts. Sabi ko naman sa'yo, babawi ako. Kaloko mo talaga. Ayos lang naman ako. Kahit walang expensive gift, basta kasama ka namin. Sapat na ang effort mo na makasama kami. Hayaan mo akong bumawi sa inyo. Sa mga panahong wala akong nagawa para sa'yo, saka sa anak natin. Kahit habang buhay pa akong bumawi, gagawin ko. Niyakap niya si Maria at Zion. Napangiti naman ang babae, saka tumango. Maraming salamat. Sobrang na-appreciate ko lahat.
Ngumiti lang ang lalaki. Sa kamasayang pinagmasdan si Maria na buksan ang mga regalo niya para rito. Samantala, lumipas ang mga araw. Sari-saring alahas at mamahaling bag naman ang natanggap ni Maria mula kay Doña Isabel. Talagang bumabawi rin ito sa kanya saka kay Zion. Naging abala naman si Zendrix sa kanyang surprise proposal. Hinihintay niyang dumating ang araw ng birthday ng babae. Happy birthday! Sunod-sunod na sinindihan ng mga tauhan niya ang fountain para kay Maria. Napangiti naman ang babae. Thank you. Saka narinig niyang kumanta sila Zendrix at Zion ng happy birthday. Happy birthday, Mommy! I love you so much! Saad ng bata. Salamat sa inyo. Matapos iblow ang kandila sa cake, inabot iyon ni Zendrix sa kasambahay nila at nagsimulang lumapit sa piano. Tumugtog ang lalaki at masayang nakinig ang babae. Maya-maya pa, nagsalita na si Zendrix at paharap na lumuhod kay Maria. Kumabog naman ng malakas ang puso ng babae. Taon na rin ang lumipas. Maraming araw, buwan, at taon na tayong nasayang. Ayoko nang mawala pa kayo sa akin ulit. Noon hanggang ngayon, wala akong ibang gustong makasama kundi ikaw. Kaya naman, gusto kong malaman, handa ka bang pakasalan ako? Marry me, Maria. Buong pagmamahal na tinanong ni Zendrix ang babae. Halos magwala naman ang puso ni Maria sa kanyang narinig. Marahan siyang tumango na may ngiti sa labi sa sobrang kilig. Oo, mahal na mahal kita. Wala akong ibang gustong maging asawa at pakasalan kundi ikaw. Ikaw na ama ni Zion at boyfriend ko mula noon hanggang ngayon. Napangiti si Zendrix at isinuot ang mamahaling Paraiba diamond ring sa palasingsingan ni Maria. Labis naman ang kilig na naramdaman ng kanilang anak na si Zion. Para sa bata, isa sa pinakamasaya at pinakamahalagang yugto ng kanilang buhay ang makita ang kanilang mga magulang na nagmamahalan at hindi nag-aaway. Congrats po, Mommy at Daddy! Abot langit ang ngiti na sabi ng bata. Masaya silang nag-celebrate noon at kumain. Nagpalaro naman si Zendrix sa mga tauhan sa kakasambahay, kaya mas naging mas masaya pa ang kanilang gabi. Lumipas ang mga araw at buwan. Naging abala sila sa pag-aasikaso sa kanilang kasal. Tumulong rin sila Asia at Al na nooy 2 taon ng kasal. Kasama nila ang anak nilang babae na si Emily. Sige na anak, makipaglaro ka muna kay Emily. Nahihiya ako, Mommy. Ang ganda niya. Pogi ka rin naman anak, kaya wag ka na mahiya. Sige na. Sinukatan naman si Maria ng wedding gown at inayos ang iba pang susuotin niya sa kasal. Ganoon rin ang ginawa ni Zendrix. Makalipas naman ang 2 buwan na paghahanda, ikinasal sila sa simbahan ni Zendrix. Mas lalong naging masaya ang dalawa habang nakaharap sa pari. Sa wakas, nandito na tayo sa exciting part. Kaya nga, after all these years, nagpatuloy ang pari sa pagsasalita hanggang sa tanungin sila at hayaang magpalitan ng wedding vows. Ako si Zendrix Cano. Handang pakasalan si Maria Torrillas bilang aking asawa. Sa hirap o ginhawa, kalungkutan o kaligayahan, hindi ako magsasawa o mangiiwan. Mananatiling tapat, kontento at buo ang pagmamahal sa kanya habang buhay. Sabay naming palalakihin ang aming mga anak nang may takot sa Diyos at buong pagmamahal. Kinilig naman si Maria at naluha sa sobrang saya. Ako si Maria Torrillas. Tinatanggap ko ng buong puso si Zendrix Cano bilang asawa ko at partner sa buhay. Nangangakong hindi siya iiwan sa kahirapan man, sa kaginhawaan, kahit pa sa kalungkutan o kasiyahan. Mananatiling totoo, tapat at mahal siya ng walang kasabay o karibal.
Mananatili akong mabuting asawa at ina sa aming anak. Sabay naming palalakihin ng may disiplina at respeto sa amin at sa ibang tao ang aming anak. Aniya, na nakapagpangiti at nakapagpakilig kay Zendrix. Napuno ng palakpakan ang mga tao matapos nilang magpalitan ng singsing. Nagsimula muli ang pari at tinapos ang kasal sa isang matamis na halik sa pagitan ng mag-asawa. Nag-picture taking sila agad at nang matapos, dumiretso na sila sa venue para sa program, saka para makakain. Thank you for being my lawful handsome husband. Napakaswerte ko talaga sa buhay na to dahil meron akong ikaw. Tapos bonus pa si Zion. Mas maswerte ako dahil ibinalik kayo ni Lord sa akin. Kaya handa akong bumawi habang buhay. Mahal na mahal kita, Maria. Mahal na mahal rin kita, Zendrix. Ikaw lang sapat na. Muli silang naghalikan at simula noon, namuhay sila ng masaya kasama ang kanilang anak. Ang aral sa kwento, maging mapagkumbaba at huwag maging mayabang. Huwag ring maging matabilang dila sa pananalita dahil walang kasamang pangbura ang bibig. Hindi kayang burahin ang sakit sa tao. Hindi natin alam kung anong epekto noon. Huwag ring masyadong makikialam sa love life ng anak dahil minsan, hindi naman yon ang gusto nila. Sana po ay marami kayong natutunan sa kwentong pag-ibig mula sa Cat Amazing Stories. Ako po si Hershey, ang original writer ng story na ito. Ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo sa pakikinig.